Ko ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Sa tingin mo ba, tatanggapin ko ngayon itong manuscript na pinasa mo? Unang chapter pa lang, bagsak na kagad sa standards ko eh. Gaano ka na ba katagal na nagsusulat sa amin, ha? Bakit hanggang ngayon puro error itong pinapasa mo? Malakas na ibinagsak ni Charles ang may kakapalang manuscript sa table niya. Hindi mapigilan na hinilot niya ang magkabilang sentido gamit ang mga daliri. Nanatiling tahimik at walang kibo si Raven, habang diretsyong nakatingin sa editor-in-chief nila na si Charles. Gustuin man niyang sumabog sa inis dahil mukhang reject na naman ang pinasa niyang nobela. Halos 4 na buwan ang inabot bago niya natapos ang nobelang ipapasulat sa kanya. Sa ngayon ay mukhang uulitin na naman niya ang lahat ng yon. Kahit na ipacheck ko ito sa kapwa-editor ko tsak natatanggihan at isosoli ito sa'yo. Sa susunod ayusin mo naman ang trabaho mo. Ang tagal bago mo natapos yan, tapos ganyan pang ipapasa mo? Sorry po sir. Ginagawa ko naman po ang lahat para maging maayos at maganda yung kwentong sinusulat ko Kaya lang, hindi pa sapat ang ginawa mo. Tingin ko, hindi pa ito ang the best mo Gusto kong ibigay mo ang best mo sa lahat ng sinusulat mo. Huwag mong limitahan ang sarili mo. Palawakin mo pang imahinasyon mo. Kung alam nyo lang na sobrang piga ng utak ko, kaka-imagine ng mga eksene. Bakit kaya hindi mo gayahin si Ivy? Kumulot ang loo ni Raven pagkarinig sa pangalan ng kasamahang writer din. Inayos niya ang salamin sa mata. Paano pong gayahin? Nagbabakasyon siya, out of town. O kaya naman pumupunta sa malalayong lugar para doon magsulat. Alam mo bang yun ang sikreto niya? Kaya magaganda ang mga kwentong nobela na sinusulat niya. Doon siya nakakakuha ng mga plot at inspirasyon. Subukan mo, at wala namang mawawala dahil walang-wala ka. Huwag ka na lang maingay na sinabi ko sa iyo yung tungkol sa sikreto niya, ha? Saglit na nag-isip si Raven. Kung magbabaksyon siya, saan naman lugar siya pupunta kung sakali? Wala naman siyang kamag-anak sa mga probinsya dahil lahat ay nasa Maynila nakatira. Gusto lang kitang tulungan. Alam ko na mahirap ang trabaho ng isang writer at sana maintindihan mo na mahirap din naman ang trabaho namin. Kung ako lang ang masusunod, hanggat maaari, ayaw ko nang may ipaulit o i-reject ng mga manuscript Pero, trabaho lang, walang personalan. Kapag inaprubahan ko yan at nabasa ng mas mataas sa akin, ako naman ang puputukan at pagagalitan. Kaya sana huwag sasabang loob mo sa akin, ha? Hindi naman po sumasama ang loob ko sa inyo Medyo masakit lang din sa akin na madalas ma-reject yung manuscript ko. Mas mahirap po kasi ang umulit at bumalik sa umpisa Subukan mo magbakasyon muna para makasagap ka ng sariwang hangin. Para na rin makapag-relax ka, lalo na yung utak mo. Ulitaan mo ako kapag natapos mo na ito. Iniabot ni Charles ang folder kay Raven. Nagpaalam na rin siya na uuwi muna. Mag-iingat ka kung saang lugar ka man pupunta at sana maayos mo na yung kwento mo. Umaasa ako ng magandang kwento pagbalik mo dito sa office, ha? Hindi muna umuwi si Raven. Pumunta siya sa Starbucks para magpalipas ng oras. Mabuti na lang at naisipan niyang dalhin ang laptop niya. Nang makuha ang order na iced coffee, ay binuksan na ni Raven ang laptop at nagsimulang mag-search kung saang lugar maganda pumunta. Ang hanap niya ay budgetarian lang sana. Kumbaga, yung mura lang ang magagastos kahit mag-stay siya na matagal. Halos malalayo na ang mga lugar na nababasa niya. Karamihan ay magaganda ang mga beach. Hindi tuloy maiwasan na makaramdam siya ng excitement. Hindi na niya matandaan kung kailan siya huling nakatikim ng bakasyon. Puro trabaho na lang ang inaatupag niya. Kahit nga ang panliligaw ay hindi na rin niya binibigyan ng pansin. Sa magkakaibigan at magpipinsan ay bukod tanging siya na lang ang wala pang girlfriend o asawa. Nang maubos ang iniinom na iced coffee, nilipit na rin ni Raven ang mga gamit at nagpa siya ng umuwi. Sa bahay na lang niya itutuloy ang paghahanap ng lugar na pwede niyang puntahan. Pagdating sa bahay,
ay inilapag ni Raven ang laptop at folder sa table niya. Humiga siya sa kama at tumitig sa kisame. Iniisip niya kung paano niya uulitin o kung ano ang babaguhin niya sa istorya para gumanda yun at pumasa kay Charles. Hindi pa ba siya nasanay madalas nangyayari ang ganong senaryo sa kanya? 4 na taon na siyang nagsusulat sa Star Publishing House at bilang lang sa daliri ang mga kwento na hindi ipinaulit sa kanya. Mas marami ang nobela na isinasauli sa kanya para i-revise. Hindi naman siya makaalis para lumipat sa iba dahil sobrang bait ng may-ari. Malaki rin ang nakukuha niyang sahod kapag nakatapos siya ng isang nobela. Ay nako, saan naman kaya ako pupunta? Tumagilid ng higa si Raven. Bigla siyang napatingin sa kalendaryo na nakasabit sa dingding. Maya-maya ay gumuhit ang kakaibang ngiti niya sa labi. Mabilis siyang tumayo at tiningnan ng lugar na nasa kalendaryo. Tiningnan niya isa-isa ang papel at doon siya nakakuha ng idea kung saan siya pwedeng pumunta. Napili niya ang lugar ng Iloilo. Sa bandang Visayas yun na susubukan niyang doon pumunta. Bahala na kung saan makarating. Magdadala na lang siya ng sobrang pera. Para madagdagan ang pera na dadali ni Raven, ay nag-sideline muna siya sa kaibigan. May-ari ng pwesto ng karne sa palengke ang kaibigan niya. Siya ang nag-ayos ng mga pa-order nito na dinideliver naman sa mga restaurant. Nang makaipon ng sapat na pandagdag, ay nagsimula ng mag-impake si Raven. Nag-book na rin siya ng flight para makapunta sa Iloilo. Mabuti na lang ay may nakuha siyang murang tiket. Araw ng Huwebes ang nakatakdang pag-alis ni Raven. Hindi naman matagal ang naging biyahe niya. Paglabas niya sa airport ay hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hanggang napansin siya ng babae na nagpapamigay ng flyers sa mga taong naroon. Nag-aalok ito ng matutuluyang hotel. Nilapitan si Raven ng babae at inalok na baka gusto niyang mag-check-in sa hotel nila. Tumanggi si Raven at sinabing apartment ang hanap niya. Sinabi rin niya na kung may mga baryo ay doon niya gustong pumunta para mag-stay. Nag-isip ang babae at binigyan siya ng pangalan ng lugar. Ayon dito ay doon siya dating nakatira. Itinuro rin ng babae kung ano ang sasakyan niya para makarating sa baryo. Muling nakaramdam ng excitement si Raven dahil sa wakas ay mararanasan niyang tumira sa probinsya. Nagpasalamat si Raven sa babae at hinanap na ang pwedeng sakyan para makarating sa destinasyon. 12:00 na ng hapon nang makarating sa baryo si Raven. Pagkababa niya ng tricycle, ay nagtanong-tanong siya kung saan pwedeng umupa ng apartment. Sa pagtingin-tingin ni Raven sa paligid ay napansin niya ang isang babae na naglalakad na may bitbit ng maliit na kahoy. Kinapalan niya ang mukha at nilapitan ito. Miss, magandang hapon. Magtatanong lang sana ako kung may alam kang pwedeng maupahan dito sa lugar na ito. Tinitigan siya ng babae na parang kinikilati ang kabuuan ng itsura niya. Hindi ka taga rito? Oo, ganun na nga. Ang totoo dayo lang ako dito sa lugar nyo. Galing ako ng Maynila. May alam akong nagpapaupa ng maliit na bahay, si Mang Romeo. Sasamahan na kita sa kanya. Malapit lang naman ang bahay ko doon. Ay naku, maraming salamat naman. Sana mura lang ang bayad sa upa. Hindi na kumibo si Rosana at nagpatiuna ng maglakad. Habang naglalakad, ay pilit kinakausap ni Raven ang babaeng nakilala. Ako nga pala si Raven. Mukhang tahimik at payapa dito sa baryo nyo, no? Ngayon palang, ilan-ilan pa lang yung nakikita kong taong naglalakad Natutulog tuwing tanghali ang mga tao dito sa amin. Kaya madalang talaga ang makikita mo kapag ganitong oras. Dito ka ba ipinanganak at lumaki? Oo, dahil tahimik dito kaya hindi na ako umalis.
Hindi ba mahirap mamuhay dito? Sa kagaya kong lumaki na rito, hindi naman mahirap pero sa kagaya mong lumaki sa syudad, baka mahirapan ka. Malalaman natin yan kapag tumira na ako dito. Oh, nandito na tayo. Yan ang bahay ni Mang Romeo na may-ari ng 4 na paupahan dito. Itanong mo na lang kung may bakante. Sige, maraming salamat nga pala sa pagsama mo sa akin ha. Matamis na ngumiti si Raven habang si Rosana naman ay gumanti ng pilit ng ngiti sa kanya. Nagpaalam ng dalaga na aalis na. Kumatok naman si Raven sa itinuturong bahay sa kanya. Maya-maya ay pupungas-pungas na lumabas ang may edad na lalaki. Sino ba yung istorbo na kumakatok na yan? Natigil sa pagsigaw si Mang Romeo nang mapagbuksan niya ang lalaking nasa harapan ng pinto ng bahay niya. Agad niyang napansin ang maleta nito. Pasensya na po sa istorbo. Hinahanap ko po si Mang Romeo. Itatanong ko lang sana kung may bakante siyang paupahan. Ako si Mang Romeo. Ipapakita ko muna sa iyo yung itsura ng bahay, ha? Baka kasi hindi mo magustuhan eh. Saglit lang, magbibihis lang ako. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na si Mang Romeo. Halos malapit lang ang pagitan ng bahay nito sa mga pinapaupahang bahay. Binuksan nito ang nasa unang pinto. Tumambad kay Raven ang hindi kalakihang bahay. Maliit ang sala, may isang kwarto at may maliit na kusina. Halos 2 linggo na ang nakakalipas nang umalis ang umuupa rito. Linisin mo na lang muna yung loob, lalo na yung kwarto. May lamesa dyan sa kusina at sa loob ng kwarto. Pahiramin na lang kita ng isang upuan. Sa mga gamit naman, ikaw na ang bumili. Yun kung magtatagal ka rito. Opo. 1 o 2 buwan lang siguro yung pananatili ko rito. Magkano po pala yung bayad sa upa kada buwan? 2,500 ang bayad sa upa rito. Ayos na ayos. Mura pala talaga kapag sa probinsya no? Kung sa amin ito sa Maynila, nako, baka 6,000 yung bayad sa upa sa ganitong kaliit. Mahal naman talaga mamuhay sa syudad O siya, kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako dyan sa bahay ko, ha? Bago umalis si Mang Romeo ay inabot ni Raven ang bayad sa upa. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay diretso siya sa kwarto. Inilagay niya ang mga gamit niya. May nakita siyang walis tambo na nasa likod ng pinto. Naiwan siguro yon ng dating umuupa. Kaunti lang naman ang kailangang linisin sa bahay. Nag-agiw at nagwalis lang siya ng mga alikabok sa sala at kusina. Sunod naman ay ang kwarto ang nilinis niya. Nag-isip siya kung ano ang mga gamit na kailangan niyang bilhin. Inilista niya sa papel ang mga gamit kagaya ng plato, baso, mangkok, unan, panapin sa higaan at iba pa. Nang matapos maiayos sa mga gamit ay lumabas na si Raven para pumunta saglit sa palengke. Sumakay siya sa tricycle at nagpatid sa palengke. Hindi na siya gumala pa. Binili lang niya ang mga importanteng kailangan. Nakaramdam din siya ng gutom kaya kumain siya sa nadaanang karinderya. Nag-take out na rin siya ng pagkain para may makakainin siya sa hapunan. Malapit nang sumapit ang gabi nang makauwi si Raven. Nang may ayos ang higaan, ay nahiga na siya. Nararamdaman na niya ang pagod na mga oras na yon. Ay, salamat at nakahiga na rin. Makakapagpahinga na rin sa wakas. Hindi na malaya ni Raven na nakatulog siya. Pagkagising ay sumalubong ang dilim sa paningin niya. Tumingin siya sa bintana sa labas at nakitang madilim na. Inot-inot siyang bumangon para buksan ang ilaw. Tiningnan niya ang relo. 8:00 na ng gabi. Mukhang napasarap ang tulog niya. Agad niyang isinaksak ang charger ng laptop. Nang bumukas yun, ay binasa muna niya ang unang chapter ng nobela niya. Tungkol yun sa isang lalaki na hindi alam na nandiligaw sa isang babaeng dalaga na may lahing aswang.
Horror romance ang tema ng kwentong ipinapasulat sa kanya. Kapag naprubahan ay ipapublish para gawing libro at ibebenta sa mga bookstore. Dahil bumagsak sa standard ni Charles ang istorya niya, kaya mapipilitan siyang palitan ng kwento. Mag-iisip muna siya at sana sa pagkakataon na yon ay hindi na ma-reject ang ipapasa niya. Kailangan na rin niyang kumita ng pera dahil nagamit na niya ang ipon niya sa pagbabakasyon. Unang gabi ni Raven sa baryo na yon. Hindi muna siya magsusulat. Nag-iisip siya kung saan siya pwedeng pumunta bukas. Baka sakaling makapulot siya ng mga eksena para sa kwentong isusulat niya. Nang kumalamang sikmura ay nagpa siyang kumain muna si Raven. Habang kumakain ay naglalaro na sa isip niya kung ano ang magiging buhay niya sa lugar na yon. Sana ay may makilala siya sa mga kapitbahay para mapagtanungan ng pwedeng puntahan ng mga turista. Nang matapos kumain ay hinugasan din ni Raven ang mga pinagkainan. Naupo siya sa upuan habang nakikinig ng music. Sa ganoong paraan ay nare-relax din ang utak niya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaupo. Lingid sa kaalaman niya ay may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa nakabukas na bintana sa kwarto niya. Tahimik lang ang nilalang na yon. Hindi niya ibig gumawa ng ingay dahil baka makita siya. Gusto lang niyang malaman kung ano ang ginagawa ng lalaking bagong nakatira sa paupahan. Idinilat ni Raven ang mga mata. Hindi niya alam kung guni-guni lang o imahinasyon, pero naramdaman niya na parang may nakatingin sa kanya. Lumingon siya sa bintana. Wala naman siyang nakita roon. Napangiti at napailing na lang si Raven. Sa kasusulat niya ng mga nakakatakot kaya madalas ay nagiging paranoid na siya. Sino nga naman ang sisilip sa kanya? Tsak natulog na ang mga tao sa oras na yon. Pinatay ni Raven ang laptop at naisip ng humiga. Habang nakahiga ay hawak niya ang cellphone. Nabasa niya ang text message ng mama niya. Kinakumusta kung okay lang ba siya. Nag-reply siya para hindi to mag-alala sa kanya. Sunod ay tiningnan niya ang email niya para i-check ang mga messages. Patuloy pa rin ang nilalang sa pagsilip kay Raven. Naaliw ito sa ginagawang panonood sa lalaki. Maya-maya pa ay umalis na ito. May susunod pa namang gabi para muli niyang dalawin ng bagong kapitbahay. Nang makaramdam ng antok si Raven, ay tumayo siya para patayin ang ilaw. Eksaktong narinig niya ang pagaspas ng pakpak sa labas ng bintana. Mabilis siyang sumili pero wala siyang nakita. Naisip niya na baka malaking ibon ang narinig niya. Kinabukasan, pagkagising ni Raven ay lumabas siya ng bahay. Bibili siya ng kape at tinapay sa tindahan. Narinig niyang tinawag siya ni Mang Romeo. Nalingunan niyang nakaupo ito sa upuang gawa sa kahoy. Sa tabi nito ay may tasa at kasalukuyang itong kumakain ng pandesal. Saan ka pupunta? Nag-almusal ka na ba? Hindi pa nga po eh. Diyan lang ako sa tindahan pupunta. May bibilin lang po. May mainit na tubig dyan sa termo sa loob. May kape, gatas at asukal din. Magtimpla ka ng kape mo at saluhan mo akong mag-almusal habang mainit pa itong pandesal, oh. Nako, nakakahiya naman po. Anong nakakahiya? Huwag ka nang mahiya at ituring mo na akong parang tatay mo. Walang nagawa si Raven kundi sumunod. Nag-aalangan man ay pumasok na siya sa bahay ni Mang Romeo. Nakialam na siya sa kusina nito para magtimpla ng kape. Naupo siya sa tabi ng matanda. Agad iniabot sa kanya ang pandesal. Nahihiyaman ay kumuha siya ng isa at agad nilantakan yon. Ano pala yung ginagawa mo rito sa lugar namin? Kung galing kang Maynila ang layo naman yata ng napuntahan mo. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag eh.
Hindi naman po sadya yung pagkapunta ko rito. May nakilala lang ako sa labas ng airport at itinuro itong lugar ninyo. Nandito po ako para magbakasyon. Stress na rin kasi sa hirap ng trabaho sa Maynila eh. Tahimik dito sa lugar namin. Mabuti na lang at dito ka napunta. Ay, teka, ano pala yung trabaho mo sa Maynila? Isa po akong manunulat ng mga libro. Ayos pala kung ganon. Siguro matalino ka. Kasi matatalino raw yung mga manunulat eh. Hindi naman po lahat. Naalala ko dati nung kabataan ko nung usok-uso pa yung mga comics. Pinangarap ko din dati na makagawa ng comics. Pero hindi ko kaya dahil hindi ako magandang mag-drawing at puro kalokohan lang ang naiisip kong kwento eh. Hindi naman po talaga madali eh. Yung sa akin nga, laging nare-reject eh. Ayos lang yan. Ang importante, hindi ka sumusuko. Siya nga pala. Kumusta yung pananatili mo sa bahay kagabi? Nakatulog ka naman ba na maayos? Dahil sa pagod, kaya maaga po ako nakatulog. Nung nasa Maynila kasi, gising ako ng gabi at umaga na ako natutulog. Mas payapa at masarap kasing magsulat ng gabi dahil tahimik. Pag umaga, maingay na. Kaya hindi rin ako makapag-focus sa ginagawa ko. Enjoyin mo lang yung pag-stay mo rito. Maraming beach resort na pwedeng puntahan dito kung gusto mong maligo. May mga pasyalan din dito sa lugar namin. Yan nga po ang bala ko ngayong araw. Gagalat mamamasyal po ako. Kailangang sulitin ko yung bawat araw ko dito. Tuturo ko sa iyo yung mga beach resort na malalapit lang dito. Wala namang bayad ng entrance. Cottage lang ang binabayaran. Dapat pala nagsama ka o kaya sinama mo yung nobya mo para naigala mo dito. Nako po, yun po ang masama kasi wala po akong girlfriend. Ha? Binata ka pa pala kung ganon? Maraming mga dalaga dito sa lugar namin. Malay mo, dito mo pala matatagpuan yung para sa'yo. Natawa na lamang si Raven sa biro na matanda sa kanya. Nang maubos niya ang tinitimplang kape, ay nagpaalam na siyang babalik sa bahay. Maraming salamat po, Mang Romeo, sa libreng almusal ngayong umaga. Walang anuman. Basta kapag may kailangan ka, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin, ha? Agad inayos ng binata ang mga dadalhing gamit. Balak niyang pumunta sa beach resort at doon tumambay maghapon. Baka sakaling may pumasok na plot sa utak niya. Naisip niya na magsusulat na lang siya ng panibagong nobela kaysa ulitin ang nakaraang naisulat niya. Nagdala lang siya ng damit at shorts. Dala rin niya ang laptop niya. Pagkalabas niya ng bahay, ay naghintay siya ng masasakyang tricycle. Habang nakatayo sa labas ay nakita niya si Rosana na naglalakad. Miss, saan ka pupunta? Baka gusto mong sumabay sa akin para hindi ka na maglakad. Pupunta ako sa palengke. Bibili ng malulutong ulam. Ganun ba? Kung okay lang sa'yo, sumabay ka na lang sa akin. Iatid din kita doon. Saan ka pa pupunta? Para kasing maliligo ka eh. Oo. Pupunta ako sa isang beach resort na malapit dito. Nako, mapapalayo ka kung ihatid mo ako sa palengke. Eksaktong may dumaang tricycle at pinarayo ni Raven. Wala sa hinagap na hinawakan niya ang kamay ni Rosana at hinila na papasok sa loob. Napatingin na lang ang dalaga sa magkahawak nilang kamay. Nang mapansin ni Raven na hawak pa rin niya ang kamay ni Rosana, ay nahihiyang binitiwan niya yon. Ay, nako, sorry miss ha. Lihim naman na nakaramdam ng kilig si Rosana pero hindi niya ipinahalata sa katabing lalaki. Dahil hindi kumibo, kaya pasimpleng tiningnan ni Raven ang katabing dalaga. Seryosong mukha no na nakatutok sa harap ng tricycle. Nang matitigan niya ito, ay sakalang niya napansin na may kagandahan pala itong taglay. Morena ang kulay ng balat, manipis ang labi, hindi katangusan ang ilong. Maliit lang ang hugis ng muka at medyo singkit ang mga mata nito. Napansin ni Rosana na tinititigan siya ng lalaki, kaya naman dahan-dahan siyang lumingon dito.
Agad na nagbawi ng tingin si Raven at itinutok na lang ang mga mata sa labas ng tricycle. Pagdating sa palengke ay bumaba na si Rosana. Pilit niyang inaabot ang bayad kay Raven pero mariing tumatanggi ang binata. Hayaan mo na, sa'yo na yan. Libre ko ang paghatid ko sa'yo rito. Oh, ingat ka sa pamimili mo ha. Inaya na ni Raven ang driver na umalis na sila. Sunod siyang nagpahatid sa beach resort. Nang makarating doon ay hindi siya nagbayad ng para sa cottage. May inuupang mahabang upuan doon na inilatag malapit sa dagat at yun ang nirentahan niya. Inilapag niya sa buhangina ng mga gamit at nagubad na ng damit pang itaas. Naiga siya at pinanood ang malalaking alon sa karagatan. Napakaganda naman ng lugar na ito. Bakit sa tagal ngayon ko lang naisipang magbakasyon. Kapag patay na ako, hindi ko na magagawa yung mga ganitong bagay Nang dumating ang order ni Raven na juice at sandwich, ay agad niyang sinipsip sa straw ang juice. Tunay na nag-i-enjoy siya sa mga sandaling yun. Pinapanood din niya ang mga naliligo sa dagat. Nawala ang mga isipin niya at napalitan ng saya ang puso niya. Mukhang mapapadalas ang pagbabakasyon niya kung sakali. Hapon na magdesisyon si Raven na umuwi na. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag kahit 5:00 pa lang yon ng hapon. Nang makarating sa inuupahang bahay, ay pagod na nahiga si Raven. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinirikan sa isip ang nangyari sa buong maghapon niya. May mga nakilala siyang tao sa beach. Nakipagkwentuhan siya sa mga yon at nakakuha naman siya ng ideya tungkol sa usaping pag-ibig. Yun ang kailangan niya dahil doon siya laging sumasablay. Hindi kasi siya romantiko na tao dahil sa tanang buhay niya ay 2 beses pa lang siyang nagkaroon ng girlfriend. Pareho pang hindi tumagal ang 2 relasyon niya at pagkatapos noon ay hindi na siya sumubok muli na umibig pa. Nagtrabaho na lang siya at nag-ipon ng pera para kahit papaano ay makatulong at may maibigay siya sa mga magulang. Ang kapatid naman niya ay nagtatrabaho sa abroad. Kahit anong pilit nito sa kanya na doon na magtrabaho, ay tumatanggi talaga siya dahil mas gusto niya ang trabaho bilang isang manunulat. Bata pa lang siya ay pagsusulat na ng kwento ang kinahiligan niya. Magaling siyang sumulat ng mga nakakatakot. Nung una ay walang problema sa mga manuscript na pinapasa niya. Pero nang iniba ni Charles ang tema na ipinapasulat sa kanya, ay doon na siya nagkaroon ng madalas na problema. Habang nakaupo ay nakaharap si Raven sa laptop. Wala siyang aaksehing oras dahil maraming magagandang eksena ang nasa utak niya. Mukhang tama nga si Charles na malaking tulong ang pagbabakasyon niya para makapagsulat siya ng maayos. Nagsimula na siyang magtipa sa keyboard. Habang abala siya sa ginagawa, sa gilid niya sa may bintana ay may nakasilip na isang nilalang. Nababasa nito ang mga isinusulat ni Raven. Naaaliw rin siya dahil nai-imagine niya ang mga eksena na nababasa. Hindi tuloy mapigilan ng nilalang na mapangiti. Lumipas ang ilang oras, nakatapos ang isang chapter si Raven. Bago i-save, ay muli niyang binasa ang kwento para makita kung may maling spelling na kailangang baguhin. Nang masiguro na perfect ang lahat, ay sinave niya na muna sa files ang natapos. Inulat niya ang mga braso. Pinatay na niya ang laptop, saka pinatay ang ilaw. Pahiga na sana siya nang muling makarinig ng pagaspas ng pakpak sa labas. Sumilip siya sa bintana at umaasa na makikita kung ano yun. Pero bigo siyang makita ang narinig. Naiga na siya sa kama para makapagpahinga na. Bukas na niya itutuloy ang isinusulat niya. Kinabukasan, halos magtanghali na nang magising si Raven. Pagkahilamos ay lumabas na siya ng bahay para maghanap ng mabibilhan ng lutong pagkain. Sa paglalakad ay nakasabay niya si Rosana. Miss,
itatanong ko lang sana kung saan may mabibilhan ng lutong ulam dito. Rosana na lang ang itawag mo sa akin. Huwag na miss. Dyan sa tindahan may lutong ulam dyan. Bibili ka rin ba ng pagkain? Bigas lang ang bibilin ko. Naubusan kasi ako eh. O sige, sabay na tayong pumunta sa tindahan. Nang makarating sila sa tindahan, ay binuksan ni Raven isa-isa ang mga takip ng kaserola. Nang makapili ng 2 klase ng ulam, ay bumili na rin siya ng kanin. Hanggang gabi na niya pagkain yon. Nakita rin siya ng turon at banana Q, kaya bumili rin siya. Gagawin niyang merienda yon sa hapon at sa gabi kapag nagutom siya. Bumili na rin siya ng kape para may katuwang siya sa pagpupuyat. Kailangan niya yon para hindi agad dapuan ng antok. Ako na rin ang magbabayad ng binili niyang bigas, ha? Ay, huwag mo na akong ilibre. Nakakaya naman sa'yo. Magkano lang naman yan eh. Hayaan mo na akong ilibre ka. Baka may gusto ka pa, ha? Bilhin mo na at ako na rin ang magbabayad. Naku, okay na ito, no? Salamat ulit sa libre mo, ha? You're welcome. Habang naglalakad pa uwi, ay saglit na nagkwentuhan ng dalawa. Napag-alaman ni Raven na dalaga pa si Rosana. Mag-isa lang din ito sa tinitirhan nitong bahay. Ang magulang nito ay parehong pumanaw na. Nang makauwi si Raven, ay agad siyang kumain at nagtimpla ng malamig na juice. Uhaw na uhaw ang pakiramdam niya. Medyo malamig sa lugar na yon, kaya kahit hindi siya gumamit ng electric fan ay ayos lang. Nagsisindi lang siya ng katol para may panlaban sa lamok. Nang matapos kumain, ay nakatanggap siya ng text message mula kay Charles. Nangungumusta ito kaya naman naisipan na niyang tawagan na lang. Hello, Sir Charles. Kumusta po? Ikaw ang kumusta? Hindi ka na nag-update sa akin, ha? Sorry sir. Nakalimutan kong sabihin na nandito na ako sa Iloilo ngayon. Ha? Anong ginagawa mo dyan? Nagbabakasyon po, sir. Ang layo naman ang napuntahan mo. Sa Iloilo talaga? Opo, sir. May good news ako. Nakatapos na ako ng isang chapter. Sana nga magtuloy-tuloy na yung pagsusulat ko. Ganado ako ngayon. Napakaraming pumapasok sa utak ko. Oh, di ba? Sabi ko sa iyo, effective yung pagbabakasyon eh. O paano? Good luck sa sinusulat mo at sana kapag pinadala mo yan sa akin wala nang maging problema. Mag-iingat ka dyan, ha? At pasalubong nga pala pagbalik mo dito sa Maynila. Opo, sige po sir. Maraming salamat po. Muling natulog si Raven ng hapon. Kailangan niya ng lakas para makapagpuyat mamayang gabi. Kailangan niya magsulat hanggang umaga para mabilis siyang makatapos ng nobelang sinusulat. Balak niya kapag nakatapos siya ng 2 nobela, ay saka siya babalik sa Maynila. 6:00 ng gabi nang maalimpungatan si Raven. Narinig kasi niya na may kumakatok sa pinto ng bahay. Nakapikit pa nang bumangon siya. Pagbukas niya ng pinto, ay nakita niya si Mang Romeo na nakatayo sa labas. May hawak itong isang mangkok na may takip. Kayo pala, Mang Romeo. Tuloy po kayo sa loob. Mula kaninang umaga sarado ang bahay mo eh. Malapit nang gumabi pero sarado pa rin ang pinto kaya naisipan kitang silipin. Baka ako masama ang pakiramdam mo kaya dinala kita ng arroz caldo. Kainin mo habang mainit pa. Kaluluto lang yan ngayon. Malamig kasi ang panahon kaya yan ang naisipan kong lutuin. Nagtatrabaho po kasi ako sa gabi hanggang madaling araw kaya sa umaga po talaga ang tulog ko. Huwag po kayo mag-alala sa akin pero salamat po sa pagkain ha. O siya, dito na muna ako at baka naiistorbo na kita. Ay, hindi naman po. Sakto lang ang pagkatok nyo. Kailangan ko na rin gumising dahil gabi na pala. Napasarap ang tulog ko dahil sa lamig ng panahon eh. O sige, alis na ako. Bukas mo na lang isoli yung mangkok. Pagkaalis ng matanda ay kinain na ni Raven ng arroz caldo. Halos mapaso ang dila niya dahil sa sobrang init ng pagkain. Nang matapos kumain ay saglit siyang nakinig ng music sa laptop. Nakasanayan na niya ang pakikinig ng music bago magsulat.
Nang tuluyang magising ang diwa ni Raven, ay nagsimula na siya sa pagtitipa sa keyboard ng laptop. Halos 2 oras ang matuling lumipas. Nakaramdam ng pangangalay ng likod si Raven kaya tumayo muna siya. Naisipan niya magtimpla ng kape. Mabuti na lang at pinahiram siya ng termos ni Mang Romeo. Tuwing ibinibigay yun sa kanya ay may laman ng bagong kulong tubig. Hindi niya mabilang kung nakakailang tasa siya ng kapeng barako, basta kapag nakaramdam siya ng kaunting antok, ay nagtitimpla na siya kagad ng kape. Muling nagpatuloy sa ginagawa si Raven. Kagaya ng mga nakaraan, ay may mga matang nakasilip na naman sa bintana. Binabasa ang bawat sinusulat niya. Matyagang naroon ng nilalang. Nakikita rin ito ang bawat galaw at ginagawa ng binata. Hindi siya gumagawa ng ingay kaya hindi siya napapansin ito. Sa totoo lang ay naaliw siya sa nababasang sinusulat nito. Para siyang nagbabasa ng pocketbook. Alauna ng madaling araw nang magpasya ang nilalang na umalis na. Nakakaramdam na kasi siya ng gutom kaya kailangan na niyang maghanap ng makakain. Bumuka ang pakpak ng nilalang na walang iba kundi isang manananggal. Lumipad na siya paitaas sa himpapawid. Nang marinig ni Raven ang pagaspas ng pakpak, ay natigil siya sa pagtitipa. Mula sa kinauupuan, ay sumilip siya sa labas ng bintana pero kagaya ng dati ay purong kadiliman lang ang nakita niya. Nakarating sa kabilang baryo ang manananggal. Naganap siya ng buntis na maaaring biktimahin sa mga oras na yon. Nang may maamoy na mabangong sanggol sa sinapupunan, ay sumilip siya sa bubong ng isang bahay. May maliit na butas doon at nakita niya ang isang babae na may kalakihan ng tiyan na mahimbing na natutulog. Sa tabi nito ay ang asawang lalaki na naghihilig pa habang tulog. Napangiti ang manananggal at sinimulan niyang kutkuti ng maliit na butas sa bubong. Maingat siyang nagkutkot para hindi magising ang mag-asawa. Nung lumaki ang butas, ay inilabas na ng manananggal ang itim at mahaba niyang dila. Manipis yun na parang sinulid. Nagawang itaas ng dila niya ang damit ng buntis. Naglaway ang manananggal nang makita at maamoy ang sanggol sa loob ng tiyan nito. Dinila-dilaan niya ang tiyan nito at ilang sandali pa ay nagawa niyang may pasok ang mahabang dila sa loob ng puwerta ng babae. Malaya niyang nakain ang nakapikit pang sanggol. Nang mabusog ay lumipad na pabalik sa bahay niya ang manananggal. Doon niya iniwan sa likod bahay ang nahahati niyang binti. Nang makabalik na siya sa normal na itsura, ay parang walang nangyari na pumasok siya sa loob ng bahay. Nahiga siya at mabilis na nakatulog dahil sa kabusugan. Tumilahok na ang manok sa kapitbahay kaya nagpasya na si Raven na itigil na ang ginagawa. Pinatay na niya ang laptop at saka nag-inat-inat. Natutuwa siya dahil medyo mahabang naisulat niya sa magdamag. Nakailang hikab si Raven kaya nahiga na siya sa kama. Hindi nagtagal ay mabilis na siyang nakatulog. Alauna ng hapon nang magising si Raven. Tumama kasi sa mukha niya ang liwanag ng sikat ng araw na nanggagaling sa nakabukas na bintana. Nakakaramdam na rin siya ng gutom pero mas lamang ang nararamdaman niyang antok. Kaya naman muli siyang pumikit para matulog. 5:00 ng hapon nang muling magising si Raven. Naiihi na din siya kaya nagmamadali siyang nagpunta sa banyo. Para tuluyang magising ang diwa ay naligo na rin siya. Pagkabihis ay lumabas na siya ng bahay para bumili ng makakain. Sa tindahan ay naabutan niyang nakatambay si Rosana. Kasalukuyang itong kumakain ng ihaw-ihaw. Uy, mukhang masarap yung kinakain mo ah. Bumili ka na. Murang-mura lang, saka masarap pa. Bibili talaga ako kasi di pa ako kumakain eh. Mukhang puyat ka. Di ka ba natutulog dyan sa paupahan? Umaga na talaga ako natutulog.
may trabaho kasi akong ginagawa sa gabi. Sabi mo nagbabakasyon ka dito bakit nagtatrabaho ka pa? Pwede namang sabay na gawin ng bakasyon na trabaho, di ba? Ate, paihaw nga po ko nito, oh. Kinuha ni Raven ang isaw ng manok, maskara at barbecue. Nagtanong na rin siya kung may binibenta silang kanin at doon na niya balak kumain para wala na siyang hugasan pa na gamit. Inilibre rin niya si Rosana para may makasabay siyang kumain. Nung una ay todo tanggi pa ang dalaga pero kalaunan ay napilit din ni Raven ang pagkaing inaalok niya. Simula na magkakilala tayo, wala ka nang ginawa kundi ilibre ako. Kanya ka ba talaga? Sabihin na lang natin na magaan ang loob ko sa'yo. Sa narinig ay hindi nakakibo si Rosana. Napansin naman ng dalaga ang mapanuksong ngiti ng nagtitinda ng ihaw-ihaw. Alanganin siyang umiti at kinain na lang ang barbecue na binigay ni Raven. Nang matapos sa pagkain si Raven, ay nagpaalam na siya na uuwi na. Sobrang nabusog siya sa dami ng kinain. Naubos din niya ang 3 order ng kanin. Nang mapatapat sila sa inuupahang bahay ni Raven, ay muling nagpasalamat si Rosana sa lalaki. Walang anuman. Napakasarap naman talaga ng tinda ni ate. Oh, paano? Dito na muna ako. Kailangan ko na magtrabaho eh. Tango at tipid ng ngiti lang ang isinagot ni Rosana. Saka ito naglakad palayo. Naabutan ni Raven si Mang Romeo na nakaupo sa labas ng bahay nito. Sa tabi nito ay naroon ang termos na pinaglagyan niya ng mainit na tubig. Mukhang nagkakamabutihan na kayo ni Rosana. Ay, hindi po. Wala po nang dumating kasi ako dito sa lugar nyo. Nakakilala ko na siya. Siya nga po yung nagturo nitong bahay nyo noon eh. Mabait na bata yang si Rosana. Nakakahawa nga lang dahil uli lang lubos na. Iyon nga po ang kwento niya. Teka, kumain ka na ba? Kung hindi pa, may niluto kong ulam dyan. Teka, bibigyan kita. Ay, huwag na po. Ang totoo kakakain ko lang po. Biskwit na lang ang kakainin ko mamaya kapag nagutom ako. Bawal ako mabusog kapag nagsimula na ng trabaho dahil tsak, aantukin ako. Okay na po ako sa kapi-kapi lang. Hindi ka ba nagkakasakit dahil dyan sa pagpupuyat mo? Sanay na po ako sa ganong sistema ng trabaho at tulog ko. Saka umiinom naman po ako ng vitamins. Sige. Basta kapag may kailangan ka katukin mo lang ako sa bahay ko. Kinuha ni Raven ang termos saka pumasok na sa bahay. Binuksan na niya ang laptop at nagpatugtog. Maaga pa naman kaya muli siyang naiga sa kama. Nakasanayan na niya na 8:00 ng gabi nagsisimulang magsulat. Ipinikit muna niya ang mga mata habang nakikinig ng music. Hindi na malaya ni Raven na muli siyang nakatulog. Nang magising siya, ay bigla siyang bumangon sa kama. Nakita niya sa relo na 9:00 na ng gabi. Ay, shit naman. Natulog pala ako. Nagmamadaling naupo si Raven sa harap ng laptop. Habang aligaga siya ay lihim namang tumatawa ang manananggal sa labas ng bintana niya. Ang totoo niyan, kanina pa ito roon. Pinapanood siya habang mahimbing na natutulog. Nagsimula na magtipa si Raven habang nakikibasa naman ang manananggal sa kwentong sinusulat ng lalaki. Nasa kalagitnaan siya ng pagbabasa nang mapansin na parang may iba na itong sinusulat. Tungkol na sa isang manananggal ang kwento. Ang sabi pa roon ay nang biktima ito ng buntis. Napaisip ng malalim ang manananggal na bakit alam nito ang ginagawa niya. Nakaramdam siya ng kaba dahil baka alam nito ang tinatago niyang sikreto. Nagpatuloy sa pagtipa si Raven habang ang manananggal ay patuloy na pagsilip at pagbabasa sa isinusulat nito. Lalo siyang naingganyong magbasa dahil nakikita niya ang sarili sa isinusulat ng lalaki. Nang makaramdam ng pagkalam ng sikmura, ay nagpasya na siyang iwan si Raven. Kailangan na niyang maghanap ng pwedeng kainin. Ibilukan niya ang may kalakihang pakpak saka lumipad palayo. Nang marinig yun ni Raven ay nagmamadali siyang tumakbo palabas ng pinto para sana makita kung malaking ibon ba yon.
Pero kagaya ng dati ay nabigo na naman siyang makita yon. Nagtataka lang siya dahil halos gabi-gabi niyang naririnig ang pagaspas ng pakpak na yon. Gusto niyang makita kung anong itsura ng ibon na yon at kung gaano kalaki. Bumalik sa ginagawa si Raven. Maganda na ang tinatakbo ng istoryang sinusulat niya. Tungkol yun sa isang lalaki na napadpad sa isang liblib na baryo. May nakilala siyang magandang babae. Hindi alam ng bidang lalaki na isa pa ng manananggalang babaeng napupusuan niya. Pagdating sa kwentong horror ay malawak ang imahinasyon niya, kaya hindi siya hirap na bumuo ng mga eksena. Malayo na naman ang narating ng manananggal para maghanap ng bibiktimahin. Habang lumilipad ay may naamoy ang aswang. Sinundan niya ang mabangong naaamoy at dinala siya sa isang maliit na kubo. Nasilip niya na mahimbing na natutulog ang buntis. Napakalaki ng tiyan nito. Tingin niya ay kabuwanan na nito. Amoy na amoy niya ang mabangong putahe na nakahain sa kanya. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Pinahaba niya ang dila. Ilang sandali pa ay nagawa niyang butasin ang malaking tiyan ng buntis. Dahil sa sakit na nararamdaman ay nagising ang babaeng buntis. Agad siyang napatingin sa tiyan at ganoon na lang ang pagkabigla at pagkagulat nito nang makita na butas ang tiyan niya. Lumalabas ang sariwang dugo mula roon. Pagtingin niya sa bubong ay nagtama ang mga mata nila ng manananggal. Ubod lakas na sumigaw ang babae para humingi ng tulong. Pero huli na dahil nakain na ng manananggal ang ibang parte ng katawan ng sanggol sa loob ng tiyan nito. Sa takot na baka kuyugin siya ng mga kapitbahay, ay nagmamadaling lumipad palayo ang aswang. Nang makabalik siya sa bahay niya, ay naglinis siya ng katawan at naghilamos. Masaya na naman ang pakiramdam niya dahil nakakain siya ng isang malusog na sanggol. 3:00 ng madaling araw nang makaramdam ng antok si Raven. Tumayo siya para magtimpla ng kape. 2 oras pa bago siya titigil sa ginagawa. Habang humihigop ng kape ay nakinig siya ng heavy metal music para magising ang diwa. Halos gabi-gabi ay ganoon ang naging setup ni Raven. Tulog siya maghapon sa umaga at sa gabi hanggang madaling araw ay nagsusulat siya. Lagpas na sa kalahati ang nasusulat niya. Mga 1 linggo pa ay tiyak na matatapos na niya ang nobelang isinusulat. Muling sumapit ang gabi. Habang abala sa ginagawa si Raven, ay naroon na naman ang lihim niyang stalker. Muli na naman itong nagulat dahil nabasa na naman niya ang eksaktong ginagawa niya sa biktima niyang buntis noong nakaraan. Nagtataka na talaga siya sa lalaki. Biglang pumasok sa isip niya na baka lihim na minamanmanan siya nito, pero bigla rin niyang naisip na papaano nito nalaman ang ginagawa niya. Nang gabing yon, ay dumalo siya sa isang kaibigan. Kagaya niya, ay isa rin itong aswang. Nagulat pa si Gary nang bisitahin siya ng kaibigan. Nasa labas lang ng bintana ang manananggal habang si Gary ay nasa loob ng kwarto nito. Bakit naman napadalo ka? Saka gabing-gabi na. Naghahanap ka ba ng biktima? Matagal na rin nung huling tayong nakita at nagkausap. Hindi ako naghahanap ng biktima ngayon. Gumagala lang talaga ako dahil nakakainip sa bahay eh. Hindi rin muna ako masyadong lumalabas ngayon eh. Dahil mainit ako sa mata ng mga tao. Tinutugis nila ako ngayon. Aba, mag-iingat ka. Kapag nahuli ka ng mga taong bayan, katapusan mo na. Tsak napapatayin ka nila. Alam ko naman yun eh. Kaya nga, nagtitis akong hindi lumabas muna. Kamusta ka ba? Ano mga pinagkakaabalahan mo ngayon? Meron ako nakilala na lalaki. Alam mo ba na parang nagugustuhan ko siya? Kaya lang parang may kakaiba sa kanya eh. Ha? Paanong kakaiba? Nagsusulat kasi siya ng kwento pero lahat ng sinusulat niya ay parang patungkol sa akin. Naisip ko na baka alam niyang totoo kong pagkatao. Kung may nakakaalam ng tunay na pagkatao mo, kailangan natin siyang patayin para sa kaligtasan mo. Paano kung ipagsabi niya sa iba yung tungkol sa'yo, di napahama ka pa?
Sino ba yung tao na yan at itutumba ko? Hindi. Hindi naman siguro niya ipagsasabi. Lalo na't dayo siya dun sa lugar namin. Dayo pa pala eh. Kaya pala nagustuhan mo. Nagustuhan ko siya dahil mabait siya. Yun lang yun. Basta, sabihan mo ko kung kailangan natin siyang patayin ha. Anytime pwede mo akong tawagin. Wala namang ibang magtutulungan kundi tayo lang eh. Maraming salamat pero mamanmanan ko muna siya. Kapag nasiguro ko na alam niya ang lahat ng ginagawa ko, sasabihan kagad kita sa gagawin natin. Okay, sige. Kung mabuti pa, umuwi ka na. Baka may makakita pa sa'yo dyan sa labas eh. Baka kung ano pang gawin sa'yo. Oo, uuwi na ako. Salamat sa pakikipagkwentuhan ha. Mabilis na lumipad sa himpapawid ang manananggal na si Rosana. Nang makabalik siya sa bahay ay agad niyang idinugtong ang mga binti sa tuhod niya. Bumalik na rin sa normal ang itsura niya. Kahit nakakaramdam ng gutom ay tiniis niya yon at pinilit na lamang matulog. 5:00 nang magpasya si Raven ay tigil na ang ginagawa. Binali-bali niya pa ang leeg at inunat niya ang buong katawan. Pinatay na niya ang laptop at pasalampak na nahiga sa kama. Sobra na ang antok na nararamdaman niya kaya pagkahiga ay agad siyang nakatulog. Kinaumagahan ay dumaan si Rosana sa inuupahang bahay ni Raven. Nakita niyang sarado ang pinto ng bahay kaya iniisip niya kung gising o tulog pa ang lalaking sadya niya. Eksakto naman palabas ng bahay si Mang Romeo. Nakita niya si Rosana na nakatayo sa labas. Kung si Raven ang sadya mo, tsak na tulog pa ang batang yon. Mamaya pang hapon ang gising niya. May kailangan ka ba sa kanya? Kukumustahin ko lang po sana siya. Matagal ko na po kasi siyang hindi nakikita lumabas eh. Abala lang ang batang yun sa trabaho niya. Nagkikita lang din kami sa tuwing hihingi siya ng mainit na tubig sa akin eh. Ganun po ba? O sige po, Mang Romeo, tutuloy na po ako. Ayaw ko naman pong istorbuhin yung pagpapahinga niya. Sige. Sasabihin ko na lang mamaya sa kanya na dinalaw mo siya. Ay, kahit wag na po niyong sabihin. Nakakahiya eh. Nang magising si Raven ng hapon, lumabas siya para bumili ng makakain. Nakaupo naman si Mang Romeo sa labas ng bahay nito. Nang matanaw si Raven ay agad niya itong tinawag. Lumingon naman ang binata at lumapit sa matanda. Magandang hapon po, Mang Romeo. Hoy, kanina pa kita hinihintay magising eh. Ano, kumusta ba trabaho mo? Maayos naman po. Bakit niyo po pala ako hinihintay magising? Kanina kasi, pumunta dyan sa bahay mo si Rosana. Baka may kailangan sa'yo. Po? Ano naman po kayo yung sadya niya? Ayaw na nga niya sanang ipasabi na dumaan siya eh. Kaya lang naisip ko baka naman may importanteng sasabihin sa'yo. Sige po, Mang Romeo. Kapag nakita ko siya, tatanungin ko na lang po siya. Sige po, dito po muna ako at medyo nagugutom na po ako eh. May pagkain dito sa bahay. Dito ko na lang kaya kumain. Teka, iinitin ko yung ulam. Naku, wag na po. Bibili na lang po ako sa tindahan. Nako, nahiya ka na naman. Basta bumalik at bibigyan kita ng pagkain. Marami naman to't hindi ko kayang ubusin. Walang nagawa si Raven kundi tanggapin na lang ang binibigay ng matanda. Pagdating niya sa tindahan, eksaktong naroon si Rosana. Kasalukuyan nitong nakatambay roon kausap ang nag-iihaw na mga barbecue. Nagkatinginan silang dalawa. Ngumiti na matamis si Raven. Umiwas naman ang tingin si Rosana, bagay na ipinagtaka ng binata. Rosana, nasabi ni Mang Romeo na dumaan ka daw dun sa bahay kanina. Ano pala yung sadya mo? Yun ba? Wala naman. Nagtataka lang kasi ako dahil hindi ka na masyadong lumalabas sa bahay mo kapag umaga. Umaga na kasi ako natutulog eh. Magdamag akong gising sa gabi dahil may trabaho ako. Mabuti naman. Kahit nasa bakasyon ka, nakakapagtrabaho ka. Kailangan eh. Kailangan kumita ng pera. Teka, nagmerienda ka na ba? Gusto mo ba ng barbecue?
Kumuha ka na, libre ko. Ay, hindi na kailangan. Katatapos ka lang magmerienda. Eh ako naman, sabay-sabay na yung kain ko ng almusal, tanghalian, merienda, hapunan. Laking tipid, di ba? Baka naman makasakit ka na niyan kasi isang beses ka lang kumakain sa isang araw. Sanay na ako na ganun yung ginagawa ko araw-araw eh. Nang makabili si Raven ng barbecue, tinapay, soda at yelo, ay nagpaalam na siya kay Rosana na aalis na. Tango lang ang isinagot ng babae. Pagkatalikod ni Raven, ay biglang naging seryoso ang mukha ni Rosana. Iba pa rin ang nararamdaman niya sa binata. Malaki pa rin ang hinala niya na minamanmanan siya nito. Pagpasok ng binata sa bahay, ay kagad niyang nakita ang mangkok na may takip sa lamesa at isang plato na may lamang maraming kanin. Napangiti na lang siya dahil alam niya na si Mang Romeo ang may bigay noon sa kanya. Agad siyang napaupo sa lamesa at nagsimulang kumain. Gutom na siya kaya agad niyang nilantakan ng mga pagkain. Masarap ang sinigang na baboy na ulam na ibinigay sa kanya na matanda. Halos sunod-sunod ang subo niya. Kagad siyang natapos at tumigay pa siya ng malakas pagkainom ng malamig na soda. Eksaktong tapos na siyang kumain ay kumatok si Mang Romeo para ibigay ang termos na may lamang mainit na tubig. Mabuti naman at tapos ka ng kumain. Kung kulang pa at gusto mo ha, pwede kang kumuha sa bahay. Kalabisan na po yun. Okay na po ako dito sa binigay ninyo. Maraming salamat po ah. Ay walang anuman. Basta pagkain, hindi ko pinagdadamot yan. O sige, ako lalabas na at alam ko naman na may trabaho ka pa. Alas 8 pa naman ang simula ng trabaho ni Raven, kaya naisipan niyang lumabas muna. Ang balak sana niya ay lalangap lang siya ng sariwang hangin, pero minabuti niyang maglakad-lakad na rin. Nang makarating siya sa tindahan, ay doon na lang niya naisipang tumambay ni Raven. Marami pa rin bumibili ng ihaw-ihaw. Habang abala ang tindera sa pagpapaypay, ay sinimulan siya nitong kausapin. Hanggang sa nagkakwentuhan na ang dalawa tungkol kay Rosana. Marami siyang nalaman tungkol sa babae base na rin sa kwento sa kanya ng tindera na si Maylin. Tingin naman niya kay Rosana ay mabait. Hindi lang siguro mahilig makipagkaibigan kaya nasasabihan ito na tahimik at medyo masungit. Inaasar pa siya ni Maylin na ligawan niya si Rosana. Natawa na lang siya dahil wala pa talaga sa isip niya ang manligaw o magkaroon ng girlfriend sa panahon na yon. Baka hindi lang niya mabigyan ng oras kung sakali. Maya-maya ay nagpaalam na rin si Raven kay Maylin. Alas 7:30 na ng gabi kaya kailangan na niyang umuwi. Pagdating sa bahay, binuksan niya kaagad ang laptop at nagpatugtog. Kailangan niyang ikondisyon ang sarili para ganahan siyang magtrabaho. Habang abala si Raven sa pagtitipa sa keyboard, abala rin ng dalawang aswang na nakasilip sa kanya sa bintana. Parehas binabasa nila Gary at Rosana ang isinusulat ni Raven. Doon naniwala si Gary na totoo nga ang sinasabi ni Rosana, na alam nga ni Raven ang lahat ng ginagawa ng kaibigan niya. Alam din ito na nambibiktima ito ng buntis. Ano? Naniniwala ka na ngayon? Para alam mo na hindi lang ako basta gumagawa ng kwento. Oo, naniniwala na ako sa'yo. O ano, nang plano mo ngayon? Itutuloy pa ba natin ang masamang balak sa kanya? Oo, pero hindi pa ngayon. Kailangan natin planuhin ng mabuti ang gagawin. Okay, sige. Basta sabihan mo lang kagad ako kung kailan. Madali lang naman akong kausap eh. Biglang natigilan sa ginagawa si Raven. Naulinigan kasi niya na parang may nag-uusap sa labas ng bahay niya. Tumayo siya at sumilip sa bintana pero wala naman siyang nakita. Bigla ring tumahimik ang paligid. Napansin ng dalawa na sisilip sa bintana si Raven kaya mabilis silang lumipad paalis sa bintana. Mabuti na lang ay hindi sila nakita ng lalaki. Habang nasa himpapawid ay nagpaalam na si Gary na uuwi na. Ikaw, umuwi ka na rin. Magpahinga ka na para may lakas ka sa mga susunod na gabi.
Hindi ka pa maghanap ng biktima ngayon? Di na muna. Mainit pa ang mga mata ng taong bayan sa akin kaya pahinga muna ako. Ako rin, uuwi na muna. Titisin ko na lang muna tong gutom ko. O sige Gary, dito na ako. Ingat ka sa pag-uwi mo ah. Hindi pa umuwi si Rosana ng gabing yon. Bumalik siya sa bahay ni Raven para muling silipin ang ginagawa nito. 12:00 na yon ng hating gabi, pero abala pa rin ang binata sa ginagawa nito. Gustuhin mang humanga ni Rosana pero diing siyang nakakaramdam ng inis at galit sa lalaki dahil alam nito ang mga ginagawa niya. 2:00 ng madaling araw nang magpasya si Rosana na bumalik na sa bahay niya. Nakakaramdam na siya ng antok kaya kailangan na niyang magpalit ng anyo. Pagdating sa likod bahay ay naghihintay roon ng 2 binti niya. Pagkadikit ng binti sa mga tuhod niya ay tuluyan ang bumalik sa normal ang itsura niya. 5:00 ng madaling araw nang tumigil sa trabaho si Raven. Agad siyang naiga dahil pakiramdam niya ay babagsak na ang mata niya sa sobrang antok. Hindi siya masyadong uminom ng kape dahil dire-diretso ang pagtitipan niya. Baka kasi biglang mawala ang eksena na nasa utak niya. Ilang araw ang matuling lumipas. 1 buwan na palang nananatili si Raven sa baryo. Muli na naman siyang siningil ni Mang Romeo ng bayad sa pang-1 buwan na upa. Hindi ko na namalayan ng mga araw. Nakasang buwan na pala ako dito sa lugar niyo. Hanggang kailan mo ba balak tumira dito sa lugar namin? Kapag natapos ko na po yung isang nobela na isusulat ko, saka po ako babalik sa Maynila. Kumusta ba yung isang sinusulat mo? Malapit mo na bang matapos? Opo, malapit na ho. Nasa climax part na po eh. Mabuti naman kung ganon. O paano po? Pupunta po muna ako ng palengke. May bibilin lang po ako doon. Kasalukuyang nag-aabang ng masasakyang tricycle si Raven, maya-maya ay may humintong tricycle sa tapat niya. Mula sa loob ay sumilip si Rosana. Inaya niya ang binata na sumakay na. Hindi naman nagdalawang isip si Raven na sumakay. Oh, sa palengke rin ba ang punta mo? Oo, bibili kasi ako ng lulutuing ulam eh. Ikaw ba? Maglilibot lang sana ako. Naiinip ako sa bahay eh. Himala yata at maaga kang nagising ngayon. Hindi muna ako nagtrabaho kagabi. Ipinagpahinga ko muna yung utak ko. Mabuti naman kung ganon. Lagi ka na rin kasing busy at puyat eh. Mahirap din yung trabaho mo, no? Wala naman trabaho na madali eh. Siguro, baka next week na ako bumalik sa ginagawa ko. Bala kong gumala o baka magpunta muna ako sa beach resort na malapit dito. Pwede ba akong sumama? Gusto ko rin maligo sa dagat eh. Oo naman. Pwede. Bakit naman hindi? Ang totoo nga niyan, gusto rin sana kitang ayain pero nahiya ako kasi baka tumanggi ka eh. Bakit naman ako tatanggi? Hindi mo ba alam na madalang naman ako makaligo sa dagat? Lagi lang rin ako nasa bahay eh. O sige, bukas maligo tayo sa dagat. Susunduin kita sa bahay mo ng umaga, okay lang? Ako na lang ang pupunta sa bahay mo. Gusto mo magdala ko ng baon na pagkain? Naku, mapapagod ka pang magluto. Umorder na lang tayo dun sa resort. Huwag kang mag-alala, ako naman ang magbabayad eh. Gusto ko, pareho tayong relax. Yung walang ibang iniintindi na kahit ano pa. Natigil sa pag-uusap ang dalawa na magsalita ang tricycle driver na naroon na sila sa palengke. Pagkaabot ni Rosana ng bayad ay inabot ni Raven ang pera dito. Tininggahan niyo ng dalaga at sinabing siya naman ang manlilibre sa pamasahe nila. Basta magkita na lang tayo bukas ng umaga ah. Siguro mga 8:00 ng umaga. Masarap magpunta sa beach ng maaga para kaunti pa lang ang tao. Oo, sige. Katukin mo na lang ako sa bahay bukas ha. Nagiwalay na sila ng landas. Nang sumabay si Rosana sa dagsa ng taong naglalakad, ay muli pa niyang nilingon ang nakatalikod na naglalakad na si Raven. Bukas na ang nakatagtang plano nila ni Gary para sa lalaki. Kailangan na nilang iligpit ito dahil marami nang nalalaman tungkol sa kanya. Kinabukasan,
6 pa lang ng umaga ay matyaga nang naghihintay si Rosana kay Raven. Hindi akalain ng binata na sobrang aga siyang susunduin ng dalaga. Nagmamadali tuloy siyang nag-asikaso dahil nahihiya siyang paghintayin ito ng matagal. Nang nasa beach na sila, ay naglakad sila sa tabing dagat. Presko ang hangin at tanaw na nila ang haring araw. Maghapon silang tumambay sa beach at nakiusap pa si Rosana na kung pwede ba silang doon na magpalipas ng gabi. Pumayag naman si Raven. Yun ang unang beses na doon siya matutulog sa beach resort. Magkatabi ang binayaran nilang kwarto. Bandang 9:00 ng gabi nang katapin ni Rosana si Raven. Hindi ako makatulog eh. Baka pwede mo akong samahan maglakad sa labas? Agad naman pumayag si Raven. Habang naglalakad sila, ay napansin niya ang pagiging tahimik ni Rosana. Panay kasi ang kwento niya pero walang kibo ang babae. Rosana, ang lalim yata ng iniisip mo ngayon. May problema ka ba? Meron lang kasing gumugulo sa isip ko. Kung paano mo nalalaman ang lahat ng ginagawa mo? Ha? Paanong ginagawa mo? Yung sinusulat mo. Paano mo alam yung ginagawa ng isang manananggal na kagaya ko? Sa narinig ay biglang natawa si Raven. Akala niya ay nagbibiro lang sa sinabi nito si Rosana. Yun ba? Alam ko lang talaga yung ginagawa ng manananggal dahil sa mga kwento dati tungkol sa kanila. Natigil sa pagtawa at pagsasalita si Raven nang mapansin na tila may kakaibang nangyayari sa kasama. Nagulat siya nang tumubo ang malaking pakpak ni Rosana sa likod. Maya-maya pa ay nahati ang 2 binti nito. Hindi makapaniwala sa nasaksihan si Raven. Nakaramdam siya ng kakaibang takot na sa tanang buhay niya ay yun ang unang beses na natakot siya. Umatras siya kahit pakiramdam niya ay bibigay ang tuhod niya sa labis ng inig at takot. Anong klaseng nilalang ka? Isa akong manananggal. At nandito ako para patayin ka. Kung inaakala mo na makakauwi ka pa ng buhay sa Maynila, nakakamali ka. Ano bang ginawa ko kasalanan sa iyo para patayin mo ko? Saka, di ba ang butis lang ang binibiktima mo? Anong balak mong gawin sa akin? Kakainin mo ko? Hindi kita kakainin. Pero gusto kitang patayin dahil baka ipagkalat mo pa ang tungkol sa ginagawa ko. Nababasa ko ang lahat ng sinusulat mo at lahat ng iyon ay tugmang-tugma sa lahat ng ginagawa ko. Siguro sinusundan mo ako sa gabi, no? O madaling araw. Kaya alam mo ang bawat galaw ko. Ha? Ano bang pinagsasabi mo? Busy ako sa trabaho at madalang akong lumabas ng bahay. Paano naman kita susundan? Hindi na nakinig si Rosana. Sumugod siya kay Raven pero mabilis na nakatakbo ang binata. Lumipad sa himpapawid si Rosana para pagmasdan ang takot na lalaking tumatakbo. Walang direksyon ang pagtakbo nito. Bahala na kung saan makarating pero kailangan niyang magtago para hindi siya makita ng manananggal. Tagaktak na ang pawis ni Raven dahil sa walang tigil na pagtakbo. Nakarating na siya sa mapunong parte ng beach resort. Dahil sa magkahalong pagod at hingal, kaya nagpa siya si Raven na sumandal sa malaking puno. Nagdarasal siya na sana ay huwag siyang makita ng humahabol sa kanya. Habol pa rin niya ang hininga. Maya-maya ay nakarinig siya ng papalapit na pagaspas ng pakpak. Muli na namang kinilabutan si Raven. Malakas siyang napasigaw nang bigla siyang binitbit ng manananggal. Nanlaban siya para mabitiwan siya nito pero sadyang malakas si Rosana. Para makawala ay sinapak niya si Rosana sa mukha. Ayaw niya sanang gawin ang bagay na iyon pero wala siyang pagpipilian. Nasaktan si Rosana kaya nabitiwan niya si Raven. Kumalipas ng takbo ang lalaki habang si Rosana ay hawak ang pisngi. Ilang sandali pa ay dumarating na rin si Gary. Ang kaibigan niyang manananggal din pero ito ay sa bewang naman nahahati ang katawan. Nasaan ang bibiktimahin natin? Demonyo! Nakatakas siya! Habulin mo! Lumipad si Gary para habulin si Raven. Nang maabutan niya ito, ay hinawakan niya ito sa magkabilang balikat.
Balak niya sanang ilipad ito pero nanlaban ng lalaki. Pumalag ito at binigyan siya ng sunod-sunod na suntok. Nakakailag naman si Gary pero hindi niya napagandaan ang susunod na ginawa ni Raven. Iniuntog nito ang noo sa noo ni Gary. Nasaktan si Gary kaya nakaramdam siya ng hilo. Sinapo niya ang noo at nagpagewang-gewang ang paglipad niya. Hindi ko alam kung ano kasalanan ko para pagtangkaan niyo ang buhay ko. Pero alam ko kung paano kayo matatalo at mapapatay. Hindi ako papayag na maging isa sa biktima ninyo. Napagutusan lang ako kaya sumusunod lang ako sa utos ng kaibigan ko. Kasalanan mo rin kung bakit ka namin ninais patayin. Kung nananahimik ka lang sana sa bahay mo, di sana wala tayong problema. Pero iniispiya mo si Rosana, kaya alam mo ang lahat ng ginagawa niya. Paulit-ulit kong sinasabi na hindi ko nga siya sinusundan. Nagkataon na siguro na yung naiisip kong isulat, siya ang ginagawa niya. Hindi ko naman sinasadya ang tungkol sa bagay na yun Saka, paano niyang nalaman ang tungkol sa mga sinusulat ko? Tuwing gabi, naroon ako sa bintana mo sa labas. Lihim na nakasilip sa ginagawa mo. Kaya nababasa ko lahat ng mga sinusulat mo. Kung ganon, ikaw siguro yung naririnig ko na laging may pumapagaspas ng pakpak ng malaking ibon sa labas. Ako nga yun, pero hindi ko gustong magpakita sa iyo sa ganitong itsura ko. Tama na, maraming satsat. Tapusin na natin to. Mabilis sumugod si Gary sa kinatatayuan ni Raven. Nagpambuno ang dalawa habang si Rosana naman ay naguguluhan sa nangyayari. Pinilit niyang awatin at pigilan ng kaibigang si Gary pero hindi ito nakikinig sa kanya. Kaya naman nilapitan niya ito para patigilin sa pananakit kay Raven. Nanlilisik ang mga mata ni Gary na lumingon kay Rosana. Tama na yan, Gary. Nagbago ng isip ko. Itigilan natin to. Ayoko tumigil. Lalo na ngayon na alam na niya ang tungkol sa tunay nating pagkatao. Paano kung ipagkalat niya yung tungkol sa atin? O kaya isulat niya ang tungkol dito? Papapahamak tayo pareho kung nagkataon. Kahit ano pang sabihin mo, hindi na pagpapagong isip ko. Nilapitan ni Rosana si Gary para ayain na itong umalis. Pero galit na tinabig nito ang kamay niya at bigla siyang sinakal sa liig. Nahirapang huminga si Rosana. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki at nagmamakaawa na itigil na ang pananakit sa kanya pero tila bingi na si Gary. Binulag na siya ng puot at galit. Pinilit makawala ni Rosana. Nang magtagumpay siyang makakawala sa kamay nito, ay nakaramdam din siya ng galit. Sumugod siya kay Gary at sila namang dalawa ang nagpambuno. Halos walang gustong magpatalo sa kanila samantalang si Rosana ay parang nangihina na. Lumabang ka, Rosana! Huwag mong hayaan na matalo ka niya! Ginamit ni Rosana ang buong lakas niya para matalo si Gary. Pero lubhang malakas ang lalaki. Nagkalmutan silang dalawa. Nagabulan sa ere at nagpalitan ng mga suntok. Sinuntok ni Gary si Rosana sa muka at ibang parte ng katawan na tuluyang nagpahina sa dalaga. Bumulusok siya pabagsak sa lupa. May mali pa naman ng dalaga. Yun ang iniintay na tiyempo ni Gary. Mabilis niyang nilapitan si Rosana at saka ginilitan ng leeg nito gamit ang matutulis na kuko. Sumilit ang malapot na dugo ng dalaga sa leeg. Naghingalo pa ito sa katuluyang nawalan ng hininga. Dilat itong namatay. Rosana! Gumising ka dyan! Bakit ka nagpatalo sa kanya? Hindi napigilan ni Raven na maiyak dahil sa nasaksiyang malagim na sinapit ni Rosana. Pinahiran niya ang luwad sa hinarap si Gary. Nakangisi ang lalaki habang nakatitig sa walang buhay na kaibigan. Akala ko may kaibigan mo siya. Pero bakit mo siya pinatay? Wala kang awa! Mas pinili pa niya na kampiyan ka kaysa sa akin na matagalan niya kaibigan. Ganyan ang nararapat sa mga katulad niya. Ngayon, ikaw naman ang isusunod ko. Sumugod si Gary kay Raven. Galit ang umiiral sa puso ni Raven. Kailangan niya mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ni Rosana. Muli na namang nagtubig ang gilid ng mga mata niya. Nang makita na palapit na sa direksyon niya si Gary, ay naganda siya para salubungin ang atake nito. Pinigilan niya ito sa magkabilang braso. Dumaus-os ang dalawang paa niya sa lupa kaya napaatras siya. Sumuko ka na dahil dalawa kayong mamamatay ngayong gabi.
Talunan lang ang sumusuko! Ginamit ni Raven ang lahat ng lakas niya. Hindi siya kailangang matalo ng isang aswang lang. Binitiwan ni Gary si Raven kaya napaupo ito sa lupa. Akmang susugod muli si Gary, paglingon ni Raven nakakita siya ng isang mahabang kahoy. Agad niyang kinuha yun at ipinalo kay Gary. Tinamaan ito sa katawan. Kahit nasaktan ay muling sumugod si Gary. Nang makalapit siya kay Raven, ay isinaksak ng binata ang hawak nitong kahoy sa dibdib ni Gary. Umagos ang masaganang dugo roon. Pinilit pa ni Gary na alisin ang kahoy na nakatarak sa dibdib niya. Nang mapansin yun ni Raven, ay muli niyang idiniinan ng kahoy sa dibdib nito hanggang tumagos yun sa likod. Maya-maya pa ay walang malay na bumagsak sa lupa si Gary. Hinihingal naman si Raven at tagaktak ang pawis sa buong mukha. Dahan-dahan niyang nilapitan si Gary para masigurong patay na ito. Nang hindi na ito humihinga ay nilapitan naman niya si Rosana. Parehas wala ng buhay ang dalawa. Pinagtabi niya ang dalawa sa hinintay niyang magliwanag. Nang sumikat na ang haring araw, ay nakita ni Raven kung papaanong sumabog ang dalawa. Kapag nasikatan sila ng araw, ay sumasabog ang mga katawan nila. Wala sa sarili at tulala pa na bumalik si Raven sa inuupahang bahay. Nang makita siya ni Mang Romeo, ay tinawag siya nito at tinanong kung bakit gano'n ang itsura niya. Tapos na, Mang Romeo. Natalo ko na ang aswang. Napatay ko siya. Ako ang nagwagi sa laban naming dalawa. Ha? Sinong aswang ba sinasabi mo? Nasaan na si Rosana? Hindi ba kasama mo siyang umalis kahapon? Wala na rin po siya. Sumabog na. Nagtataka man si Mang Romeo sa mga sinasabi ni Raven ay hindi na lang niya pinansin yun. Dire-diretso naman pumasok ang binata sa inuupahang bahay. Naupo siya at binuksan ang laptop. Nagsimula siyang magtipa sa keyboard. Habang nagsusulat, ay hindi niya maiwasang mapangiti. Tsak na matatapos na niya ang nobelang isinusulat niya at siguradong papasa na ito kay Charles. Ilang araw na hindi lumabas si Raven sa bahay niya. Nag-aalala na si Mang Romeo dahil hindi nga rin niya nakikitang lumalabas ang binata, kaya naglakas loob na siyang katukin ito. Ilang beses siyang kumakatok, pero walang Raven na nagbubukas ng pinto sa kanya. Sa wakas, natapos din ni Raven ang nobelang isinusulat. Nag-impake na siya ng gamit dahil babalik na siya sa Maynila. Maayos naman siyang nagpaalam kay Mang Romeo. Kapag gusto mong magbakasyon ulit, pwede kang bumalik dito sa lugar namin, ha? Welcome na welcome ka dito. Maraming salamat po sa mga tulong at kabaitan niyo sa akin. Huwag ko kayo mag-alala. Kapag naisipan ko babalik po ako dito. Mag-iingat ka sa biyahe mo. Nawa makauwi ka ng matiwasay sa inyo. Habang sakay ng tricycle ay hindi maiwasan na maalala ni Raven si Rosana. Nakaramdam siya ng kalungkutan dahil sa sinapit ng dalaga. Kahit ganun pa man, ay marami siyang natutunan at na-realize sa mga nangyari. Hindi niya makakalimutan ang naranasan sa naging bakasyon niya sa lugar na yon. Nang makabalik si Raven sa Maynila, ay pumunta siya kaagad sa publishing house para ipasa ang manuscript niya. Unang pasada pa lang ni Charles sa unang kabanata ay labis na siyang natutuwa dahil perfect na ang kwentong naisulat ni Raven. Inaprubahan niya kaagad ang nobela at pinaasikaso sa printing team para unahin yun gawin. Nagagalak naman ang puso ni Raven dahil sa wakas ay hindi na niya uulitin ang kwentong isinulat ng mahigit 1 buwan. Ngayon pa lang binabati na kita. Job well done, Raven. Maraming salamat po, sir. Tara, doon muna tayo sa office ko at pag-uusapan natin yan tungkol sa susunod mong isusulat. Bibigyan kita ng idea para masimula mo na to ASAP. Okay? Tara! Pagkatapos makipag-usap ni Raven kay Charles, ay dumaan siya sa coffee shop. Umorder siya ng iced coffee habang iniisip ang plot ng susunod niyang nobela. Sumipsip siya ng malamig na kape habang tumitingin sa paligid.
Baka may makita siyang pwedeng gawing karakter doon. Nang walang makita, ay niligpit na niya ang gamit at lumabas na sa lugar na yon. Mga kabangers, Kabanong Pole, also known as Lolo Pael, may ipapakiusap lang po ako sa inyo. Pwede po bang paki-follow po yung ating Facebook page na ang pangalan ay Kabanong TV. Paki-search na lang po sa Facebook tapos follow nyo po dahil mag-upload din po tayo doon ng mga stories na maiksi lang naman po, mga 10 to 20 minutes. Sana po ay masubaybayan nyo rin yon, ma-like, ma-share at mag-comment rin po kayo doon. Maraming salamat! Wakas!